how many kids do you have? 2. Oh, how many kids do you have? 2. Ito ay taong 2021. Tandaan natin. Usapan natin ngayon ay kung bakit nagiging makakalimutin si Senator Raffy Tulfo sa iba niyang mga kwento. May dahilan kaya? O sadya lamang siyang makakalimutin sa mga pangyayari sa kanyang buhay? Oh, how many kids do you have? 2. Oh, how many kids do you have? 2. Ito ay taong 2021. Tandaan natin na nag-meet na sila ni Miss Grandy noong 13 years old pa lang itong bata. So mga 1997 yun. Kaya nga niya ipinapasyal at sinama pang kumain at sinama pa at ipinakilala sa kanya mga kapatid na at that time ay kasama yung mga girlfriends di umano. So bakit nung tinanong siya ni Miss Corina Sanchez ay sinabi niyang walang kagatul-gatul na dalawa lang yung kanyang anak? Oh, how many kids do you have? 2. Samantalang noong 2019, lumabas na siya sa ere dahil kinikikilan daw siya ni Miss Julie Lico at yun ay 2019. Nais ko po magbigay ng statement tungkol po doon sa taong nag-hain po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. I reached out to my daughter Whittle at nakita po kami ng aking anak sa kanya. Inamin niya na nagkaanak siya kay Miss Julie Lico Pearson. Anong nangyari? Sadya ba niya kinakalimutan na anak niya si Miss Grandy? At kinikilala lamang niya ay yung dalawa niyang anak? Masakit talaga yun para kay Miss Grandy. Siya pa naman ang panganay mo. Ipinanganak ng 1984. Samantalang si Miss Maricel ay ipinanganak noong 1992. Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong naging episode ni Attorney Claire na with the title Senator Tulfo, makakalimutin ba o sadyang malihim? Now, if you recall, there was a part here na may in-include si Attorney Claire. Itong part na to. So, 2019, take note of this one ha. 2019, marami na pong followers. Si Idol Raffy. Maniwala kayo sa hindi, isa ako sa nainis. No? Ilang beses ko nang sinabi yan sa mga videos ko. Sa ginawa ni Ma'am Julie Lico. Okay? Noong 2019, malaking tao na rin si Raffy Tulfo. Pero despite of that, meron pa rin taong nagsampa sa kanya ng kaso. The funny part lang is that ayon nga rito kay Idol, kung papakinggan natin siya, ha? Pakinggan natin siya dito sa sinabi niya. Bigay ng statement tungkol. At yun ay 2019. Nais ko po magbigay ng statement tungkol po doon sa taong nag-hain po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya. Okay. So, may nag-file ng complaint. Take note of that. Pag may nag-file sa prosecutor's office, complaint pa lang yan. Nagiging case po yan once nakitaan ng probable cause na isampa sa kaso na isampa sa korte. Saka lang po siya nagiging case. Okay? So here, obviously, kahit gaano kalaki si Raffy Tulfo, meron at meron pwedeng magkaso sa kanya. Meron at merong may gugustong magkaso sa kanya. Kasi I really hate it. Isang bagay, ito guys, no? Isa sa mga bagay na napag-uusapan namin ni Mang Temio. Okay? Gusto namin mawala sa mentalidad ng mga tao that even if this person is
celebrity, this person is a, what do you call that, a politician, kung meron silang ginawang labag sa batas, pagdating sa mga korte, guys. Kaya nga si Lady Justice may piring eh. Kasi hindi niya hinuhusgahan ang isang kaso based sa personalidad ng tao. Okay? Magbabase lagi yan sa facts, sa merit, sa na-violate, no, na dapat i-penalize. Pagkakatandaan niyo po yan. Sa ngayon, ang ginagawa po ng judiciary, they're making it more possible. Lalo na, alam mo, kawawa yung mga maliliit nating kababayan eh. No? Tayong mga maliliit. Takot na takot magsampa ng kaso sa mga makakapangyarihang tao. Kasi ang thinking nila, magastos, sa pera, marami pong available na dyan. Mga abogadong nagpo-pro bono, mga abogadong nagbibigay ng libreng legal service, like ng PAW. At kung kayo naman po kasi, take note of this ha, kung kayo po ang nagsasampa ng kaso sa Office of the Prosecutor, ang mga fiscal o prosecutor natin ang magsastand para sa inyo as their lawyer. Okay? Tuloy. Po, I see Mrs. Julieta Lico Pearson. I reach out to my daughter. Alam mo, kung tutuusin, since nabubuhay siya, kung mabalikan natin yung mga naging video ni Attorney Claire. Okay? Since nag-i-exist siya, yun lang, hindi niya maanong, si Ma'am Julie. Dahil hindi pa siya nagpo-file ng affidavit. So again, by papers, hanggang ngayon siguro, kung wala pa ring affidavit o pre-appearance, ibig sabihin, hanggang ngayon, patay pa rin siya by papers. So hindi ka naman niya ma-address si Julie Lico as Tulfo pa. Pero dapat ba niya, ito naman yung tanong dyan, no? Tanong natin kay Attorney Claire. Since siya ay merong presumptive death, no? Siya ay na-identify as siya ay nasaan ng presumptive death. At hanggang ngayon by papers, patay pa siya doon sa paper na yon. Dapat bang kilalanin yung pagpapakasal niya sa ibang babae? Or pwede bang kilalanin yon? Kasi kung non-existent siya sa first marriage niya, ibig sabihin, non-existence din yung remaining niya. Tama ba ako doon, Attorney Claire? With her. At nakita po kami ng aking anak sa kanya. Inamin niya na nagkaanak siya kay Miss Julie Lico Pearson. Anong nangyari? Sadya ba niya kinakalimutan na anak niya si Miss Grandy? At ang kinikilala lamang niya ay yung dalawa niyang anak? Masakit talaga yun para kay Miss Grandy. Siya pa naman ang panganay mo. Ipinanganak ng 1984. Samantalang si Miss Maricel ay ipinanganak noong 1992. Saka nagkakilala na kayo, nagkasama na kayo na mga ilang ulit tuwing umuwi ng Pilipinas itong si Miss Grandy. Sinabi mo pa nga noong 2019 gusto mong regaluhan ng $10,000 para sa kanyang kasal. Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po yung makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi. Take note of the statement, no? Sana noong 2019, nagsalita na si Grandy. Okay. To debunk his claims. Imagine nyo kung gaano kawawa yung mga tao nagsasalita or nag-comment at naniwala sa kanya dyan. So, dito, hinahanap niya daw si Grandy. Samantalang si Grandy nga, yung lagi naghahanap sa tatay niya.
'Di ba? Now you know kung paano na-meet ni Attorney Claire yung mismong debunker ni Idol. Wala naman magde-debunk kay Raffy Tulfo kundi sarili lang niya, 'di ba? Ilang beses na natin nakita yan, ilang beses na natin napanood yan, ilang beses na natin napatunayan yan. And dito sa video compilation na to, no, sa video commentary ni Attorney Claire, dito, pinakita niya lang kung ilang beses niya dinebunk yung sarili niya. Ilang beses din siyang nagsinungaling. 'Di ba? Hindi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. Ang tanong, ito yung tanong, nakausap ba niya si Ma'am Julie? Okay? So far, wala pa ako napapanood. Meron na ba siyang nabanggit sa mga interview niya? Nakausap na ba niya si Ma'am Julie? Hinihingi yung number ni Grandy days before ikasal si Grandy or even during the day ng wedding or after ng wedding. Na nakausap ba niya si Ma'am Julie Lico? Pero hindi mo mahagilap. Ayon sa'yo. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin. Ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10 zero yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po'y malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, Okay, that's another question. Is that actually a banta? I don't know. It's pagbabanta ba yun? Unang-una sa lahat, even sa family code, no? Although at that time, ang family code po, again, doon sa mga nakakapanood na po sa amin tungkol dito ni Mantemyong, we've talked about this last Sunday, na ang family code po, okay, is nag-take effect no 1988. Okay, meron pong mga obligations po doon ang mga mag-asawa. That's including support. Now, bilang tumatayo as of today as Raffy Tulfo's legal wife, from 1982 to this very day, si Julie Lico po ay tumatayong legal wife ni Raffy Tulfo. At ayon sa batas, okay, dapat sinusuportahan ni Raffy Tulfo ang mag-ina niya. Now the question is, sinuportahan ba niya? Do you recall, based sa sinabi ni Grandy, sobrang hirap nila to the point na wala silang papag but lupa? Diba? Imagine that. lalo sa akin mga followers, hindi Ito yung ayoko eh. Ginagamit ni Raffy Tulfo ang followers niya. And again, isa ako sa nabiktima nun. Naniwala ako sa kanya. Okay? I was so blinded na pag wala ka talaga, this is coming from someone na wala ring alam sa batas at that time. Paniwalang-paniwala tayo. Diba? Na siya yung biktima rito. Paniwalang-paniwala tayo na siya yung dehado rito. But in truth, dahil na lang dito, okay, dahil dito sa video na ito, naging Pandora's box ito ng baho ni Raffy Tulfo all throughout the years. Diba? po ako madamot na tao. Pero hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. This is by definition of Raffy Tulfo. Okay.
Kaya ako, I highly suggest na tapusin nyo to yung video na to. Kasi dito, ito, si Idol na rin yung gumawa ng reason kung bakit maraming tao at dadami pa yung maraming tao maniniwalang siya ay ipokrito. Dito sa video ni Attorney Claire na to, ha? Makikita mo kung gaano siya ka-hypocrite. Ito yung sinusuportahan yung tao. Isang ipokrito. Limutan din yata ni Senator Raffy Tulfo na wala natanggap na anumang financial support ang anak niyang si Grendy since birth. Pero mukhang nakalimutan din ni Senator Raffy Tulfo na ipinagbubuntis pa lang ni Miss Julie Licop si Grendy nung siya ay sinabing nakidnap, nawala, at hindi na nagkaroon pa ng komunikasyon sa kanya ang mag-ina niya. Yung pala, nasa US lang siya at doon nagtagal ng 13 years. Ito guys, no, matanong ko lang. Yung mga viewers, followers ni Raffy Tulfo na iniwan ng tatay, ano ngayon yung pakiramdam nyo na yung taong sinasabi nyong nakatulong naman? Na-experience nyo o na-experience nyo at naiintindihan nyo yung na-experience ni Grendy kay Raffy Tulfo. Sige nga. Ano kaya pakiramdam ng mga yun? Ng mga inabando ng anak ng tatay nila, sumama sa ibang babae, inabando na ng asawa, sumama sa ibang babae. Anong pakiramdam ngayon? Aminin ba natin sa hindi, guys, no? Okay? Aminin ba natin sa hindi? At one point, sumasaludo tayo kay Raffy Tulfo. Pero ngayon, ganito. Kaya hindi natin maaalis sa maraming tao na sinasabi nila itong si Raffy Tulfo, ginagamit, no, ang storya ng ibang tao. Knowing that, isa rin siya doon sa mga lalaki, no, based sa mga kwento nitong mga taong to. Wala siyang pinagkaiba doon sa mga binalahura niyang tao dyan sa Raffy Tulfo in action. Galit siya sa mga babaero. Galit siya sa mga lalaki na iniwan ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa. Maraming beses, di ba nga, ano ba ang very common na reklamo dyan sa RTIA? Pangangabit, pag-aabandon na. Galit siya. So all throughout, we have this image of him as a perfect husband, as a perfect father. Tapos after niya magsalita tungkol sa reklamo na sinampa sa kanya, doon na naglabasan na sumampal sa mga pagmumukha nating lahat. Oh my God. Itong taong tinawag nating idol, wala palang pinagkaiba sa mga ipinapatulfo. Ang tanong, paano kaya nakakayanan ni Raffy Tulfo ito? Diba? Ano? I mean, wala ba tong konsensya? Hindi rin siya ang nagpaaral sa bata, kundi tinustusan ito ng stepfather niyang si Mr. Joe Pearson. Pero yung 100 million pesos, sapat na ba yon para maibsan yung kakulangan at pagkalinga kay Miss Grendy? Lalo pat nakikita ng buong mundo kung paano gumastos ang pamilya Tulfo sa kanilang mga biyahe at pagbili-bili ng mga branded items. Kayo po, mag-comment po kayo kung ito ba talaga sa halagang 100 million pesos ay matatawag talaga nating extortion. Tanong natin kaya tanong natin sa ating mga lawyer, sa ating mga iniidolong lawyers dito, kay Attorney Claire and Attorney Libayan. Is Ma'am Julie Licop is she only entitled for 100 million or half of the assets of Raffy Tulfo if he pass away?
knowing that meron siyang legal na anak at mga illegitimate na anak. Okay? So definitely, pag tinanong ko na naman ng professor ko, sasabihin nito sa akin, ikaw nag-aaral ng batas, you should know the answer. Pag tinanong ko ba sila Attorney Claire at saka si Attorney Debayan, given that itong si Ma'am Jocelyn Pua naikasal kay Raffy Tulfo, will the court consider that? Or will she be considered as a legal wife? Siyempre, based sa family code, okay, kung magbabase po ako sa family code, definitely hindi. Ano magiging habol? No? Ayon nga sa mga jurisprudence, meron bang habol ang mga mistress? Way to say this, isa lang naman din si Julie Lico, si Jocelyn Pua na biktima rito. Meron bang say si Jocelyn Pua? May makukuha ba siya kay Raffy Tulfo? Knowing that may nag-i-exist na legal wife? Of course, wala. Of course, wala. Kasi meron ho siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives nyo po, even your mother, yung number nyo po, dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Raffy Tulfo in Action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and asking that because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of all, na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, as I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times throughout that time. So, I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So, each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko. So kung ang kinikilala mo ay dalawa lamang mong anak, malamang hindi mo na ililista as beneficiary mo sa lahat ng mga dokumento mo sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig at ngayon sa GSIS na mayroon ka pang isang anak. At yun ay si Miss Grendy. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi mo pinakilala si Miss Grendy sa dalawa mong anak. Okay. So, did you meet Jocelyn po in person? Opo, mga 2 beses. 2 beses. Pero Okay. hindi si Maricel So, or Ralph. Hindi si Maricel o kaya si Ralph? Opo. Inilihi mo ba sa kanila kung ano ang kaugnayan mo kay Miss Grendy? Tinanong ka kung anong klase kang ama. Ang sabi mo mapagmahal at caring. And what kind of dad are you? Oh, very loving, caring, and of course, palaging natataranta pag nababalitaan ko. I think, just to be fair, diba? It's like, ganito yan guys it's like asking a restaurant, are you the, what do you call that? Are you at the top of your, tawag dito, or rather, should I say, are you number 1 when it comes to pizza? Diba? Syempre. Pag tinanong mo yung restaurant na yun, tapos nagbebenta sila ng pizza, definitely sasabihin nila, of course, yes. Even if hindi sila. Ang pinakamaganda sanang tinanong dito, lahat ng anak ni Raffy Tulfo. Diba? Kung anong klase siyang tatay.
late na at wala pa sila sa bahay or hindi ko sila na-account kung nasaan yung kanilang whereabouts. Ngayon, pinapakita ko sa mga anak ko na ito ako, kung kailangan niyo ako, ito ako, mahal ko kayo. Pero taliwas ito sa naranasan ni Miss Grandy. Iba yung kanyang isinalaysay, iba yung kanyang naramdaman sa'yo bilang kanyang ama. It's a form of name calling. Ginagamit niyo po ba yung last name na Tulfo? Hindi, pinalitan ko na. Pinalitan niyo na. So, when you were in school, never niyo po ginamit yung last name na Tulfo. You were just using your mom's name. Oh, sorry. Nung sa Pilipinas ako hanggang sa US, ginamit kong Tulfo. So, pinalitan ko lang yung pangalan ko the last time I saw Rafi. So, the last time I saw Rafi, mga 2008 ata, pinalitan ko na yung pangalan ko. Okay. Bilang si Grandy na abandon ng anak, kung tatanungin ba natin lahat ng mga taong nakaranas ng same scenario with Grandy, masasabi niyo bang wala silang karapatan na magpalit ng apelyido? Ikaw bilang anak, kinikilala mo tatay mo, pero yung tatay mo bilang tatay na hindi ka kinikilala, di ba parang sampal sa pagmumukha mo na, oh my God, di pala ako kinikilala ang anak ng tatay ko. Tapos nung nagkaroon na ng kaso, doon lang natin nalaman na maliban pala doon sa mga tulfong alam natin, may mga tulfo pa palang nag-i-exist. Ito nga yung nakakatawa eh. No? I think kay Sendong ko rin napanood yun. Rafi Tulfo is being compared to Ramon Revilla Sr. The thing with Ramon Revilla Sr., lahat ng anak niya kinilala niya. Same with Dolphy, lahat ng naging anak niya kinilala niya. Oh. Same with Vic Soto, lahat ng anak niya kinilala niya. Sino pa? Sino pang gusto niyong anuhin? Yung mga taong binanggit ko, they never denied their child. They are even proud. Vic Soto, anak kay Connie Reyes, Dina Bonnevie. Meron pang ilan, di ba? Tapos ngayon definitely si Pauline Luna asawa, di ba? Doon sa mga hindi niya naging asawa pero nagkaroon siya ng anak, kinilala niya yung mga anak niya ron. At hindi niya itinago. Ipinagmalaki pa niya. With Rafi Tulfo, kitang-kita naman natin, di ba? Bakit niyo ho pinalitan yung pangalan niyo? Kasi kinuha ko ang pangalan ng tunay na ama ko, si Joe Pearson. Yun ang sasabihin Joe ko. Pearson. So parang homage ko sa kanya kasi siyang nagpalaki sa akin. At saka 2008, may isip na ako, may edad na ako. So I think that's when I really saw what my father, Rafi, is just a father, right? He's genetic material. What he was like. So, naalala ko na kailangan ko ng tulong sa kanya sa college. So, tumawag ko sa kanya. Sa 2008, meron naman siyang kaya, pero pinalitan ng numero niya sa akin. Tawag ako ng tawag, hindi ko siya makatawag. So, after that, it just, everything. Alam niyo yung story nung pagkakakidnap sa kanya kay Idol Rafi. So every time pa lumalapit si Grandy sa kanya, hindi naman every time. Itong moment na to, no, na lumapit sa kanya si Grandy para humingi ng tulong pagpapaaral sa kanya. Which by the way, obligasyon niya ng isang tatay or ng isang magulang. Parang na-recall ulit yung pagkawala niya. Yun lang. Ito, pag-change ng number, no? Pag-cut ng communication. Na unlike with, what do you call that? Na unlike with the van. Yung van talagang diminishing act nga sabi, di ba? And natuwa naman din ako kay Idol Ben. Ano?
kasi nung lumapit siya, there was this one instance, dito rin sa interview na to na nabanggit niya. There was this one instance na kumontak siya kay Idol Ben. At dito makikita natin yung pagiging matanda ni Ben Tulfo. Ang sabi ni Ben Tulfo sa kanya, murahin daw yung tatay niya. Pero eventually, biglang tumawag si Raffy Tulfo sa kanya, most probably because si Idol Ben, tinawagan si ano. Yun din yung speculation. Yun yung speculation ni Grendy, ha? Just hit me in the face that he's not a real father. He's never going to be. Pinalitan na nga niya ang kanyang apelido. So, kitang-kita naman natin dyan, based dun. Kung yung anak mo ang tanungin kung anong klase kang tatay, ito yung sagot niya. Pero kung tatanungin mo yung tatay mismo, kung anong klaseng tatay ka, di syempre, pababanguhin niya yung di ba? Sasabihin niya kung anong klase siya sa gusto ng mga taong makita siya. Pero, pag yung mga anak na ang tanungin mo, okay, siguro yun din sasabihin ng mga nakakasama niyang anak. Pero hindi ng mga anak na iniwan, na inabandon. Dahil hindi ka daw naging ama para sa kanya. And you will never be. Dagdag pa niya. Kung naitatwa mo si Miss Grendy na iyong anak, noong 2021 na interview ni Miss Corina, mas lalong hindi natin nadidinig sa iyong mga bibig ang pangalang Chels Ishi Tarakatak Tulfo na anak mo di umano kay Ana Lizelle Tarakatak. At ang ipinapakita mong hindi pagkilala sa batang minor de edad na ito na anak mo, kung anak mo nga, ay isang labag sa batas. Meron kasi ritong psychological and emotional abuses na matatawag. Kung ito ay talaga mong anak, masakit para hindi mo rin kilalanin ang batang ito. Dito nagulat ako. Hindi ko to alam. First time ko itong narinig. First time ko itong nalaman. Diba? Tapos, kailan ba yun? May nag-comment sa akin before eh. May mga minention pang dalawang pangalan ng batang lalaki na ang last name ay Tulfo. Okay? Birth certificate yung bata. At ito, To support our petitioner attach the following marriage certificate, the marriage contract of Rafael Tulfo and Julieta Lico, marriage certificate of Rafael Tulfo and Celodonia Amos, and certificate of live birth. Ang galing din, Ang galing din ni Madam Julie Lico. ay naihain pa sa COMELEC nung sinampahan ka ng kaso ni Miss Julieta Lico para sa iyong disqualification sa pagtakbo bilang senador. Iba sa iyong programa. Alam mo dito, kung titignan, eto guys, napaka-devil's advocate na din. Kung titignan natin dito, parang lumalabas na mas matanda pa tuloy si Grendy. Si Grendy to, yeah. Parang lumalabas na mas matanda pa si Grendy dito. Or hindi nagkakalayo yung edad nila. Imagine mo, girlfriendin mo yung age nung kasing age or maybe konti lang yung difference sa age ng sarili mong anak. Diba? Parang ang creepy nun. Sorry. Ipinapakita mo na dapat kalingain ang mga bata, dapat suportahan. Paano itong sinasabi nilang mga anak mo? Samantalang dalawa lang ang kinikilala mo. Ang tanong natin, nakalimutan ba ni Senator Raffy Tulfo na mayroon pa siyang ibang anak? Nakalimutan o kinalimutan? Two different things. O sadyang malihim lamang siya? Iba kasi yung hindi mo alam na may anak ka. At iba yung may anak ka pero itinatwa mo. May kapatawaran pa yung hindi mo alam na may anak ka eh. Pero mas mabigat yung alam mo may anak ka pero hindi mo kinilala. Masakit yon sa mga bata. Marahil kaya ganito ang nararamdaman ni Miss Grendy dahil alam mo, this is a very interesting question. Doon sa mga followers, viewers ni Idol Raffy Tulfo. Na again, kung babalikan natin, ano kayang pakiramdam ng mga nagpatulfo dahil nangabet yung kanilang mga asawa at inabandon na sila. Knowing that sila pala ay nasa same shoe ni Ma'am Julie Lico. How does it feel? Diba? How does it feel?
Sa ipinapakita mong ito sa iyong pagsisiwalat na mahal mo ang dalawa mong anak, hindi ka mapakali kung sila ay nasa bahay na at talagang ibinibigay mo ang pagmamahal, ang pag-aaruga na hindi naramdaman ng ibang anak mo. Dahil sabi nga ni Miss Grandy, lahat ng contact numbers niya, kung paano mo siya makokontak, tuwing pupunta siya at uuwi sa US, nawawala sa'yo. Kaya napuputol ang komunikasyon ninyo kapag siya ay wala na sa Pilipinas. Ito guys, no, this is something na ano rin sa akin, no. I really feel bad dun sa mga anak, no, ng mga lalaki. Not only Raffy Tulfo, but ng mga lalaki na nagkakaroon ng mga kurichi, na nagkakaroon ng mga mistress. Yung mga anak nila, inosente. Inosente sila sa mga kasalanan ng kanilang mga naging magulang. Kung sila man ay produkto ng isang kasalanan. Ang masaklap na yon, yung kasalanan na yun, na-inherit din ng mga anak over time. Lalo na pag nagkakaisip na sila at nalalaman nila na sila pala ay pangalawang pamilya, pangatlong pamilya, panglimang pamilya, and I don't know kung gaano karaming pamilya na, pang ilang pamilya na sila. Diba? And take note, no, yung mga na-mention natin, mga celebrity na maraming naging anak sa iba't ibang babae. Ni isa sa mga nabanggit natin, okay? Ni isa sa mga nabanggit natin, hindi po nila pinabayaan ang kanilang mga anak. Kung napanood nyo na nga yung interview ni Eric Kison, siya na bilang isang administrator ng pag-aari ng ng assets at pag-ari-arian ng kanyang tatay. Marami siyang kailangan tingnan na tao. I remember there was also one interview coming sa apo ni Idol Dolphy. Sinabi pa niya na one time bumisita siya sa lolo niya. Tinanong pa siya ni Dolphy, kamusta? Anong maitutulong natin? Anong kailangan? Excuse me. Ang sabi ng apo ni Dolphy at that time, hindi po ako nagpunta, ako naman yung magbibigay sa'yo. Ako naman yung may ibibigay sa'yo. Diba? So, you can never compare Raffy Tulfo to this men, no? Itong mga celebrity dads na to na may iba't ibang anak sa iba't ibang babae. Hindi tama na magkaroon ka ng iba't ibang anak sa iba't ibang babae, lalo na kung kasal ka. Pero at least, kilalanin mo ang mga naging anak mo sa iba't ibang babae. At dapat lang, suportahan mo yung mga anak mo na walang kinalaman sa kasalanan mo at ng babae na naging rason kung bakit may mga babae ding nasasaktan. Mahirap magkaroon ng selective memory lang. Yung gusto mong matandaan at maibig ka sa iyong bibig ay yung gusto mong madinig na ibang tao at gusto mong manatili sa utak mo. At iwinawaksi mo yung ayaw mong malaman ng iba or yung ayaw mong matandaan. Tinanong siya ni Miss Karen kung babaero ba si Senator Raffy Tulfo dahil nga parang ganun yung pagkakakilala sa mga Tulfo brothers, babaero. Ito ba'y dahil marami kasi kayong magkakapatid? Kasi ang ama mo naman may trabaho noon. Yeah, pero he wasn't corrupt. Oo, So, ayun. So, kung gusto niya, pwede dahil provincial Oo. commander at that time. Yeah. Hindi, pero chick boy. Yun! Siya na nagsabi, chick boy ang tatay niya Ang noon. totoo naman, medyo away-away sila ng mami ko. Pero, hindi pa rin niya kami napapabayaan. Oo. Kaya kami naghihirap dahil sobrang dami namin 10. Just imagine, Yeah, 10 yeah. magkano ng sweldo ng father ko. Oo. Pinag-aaral ako ng ate ko, pinag-aaral ako ng kuya ko, pinag-aaral din ako ng auntie ko. Pero wala akong tinapos. Sinabi mo yung dad mo, babae. Imagine mo yung sakripisyo ng mga kapatid mo, sabay wala kang tinapos. This is something that I commend him naman. Diba? At least he's honest enough to tell na wala siyang tinapos. Ang mga Tulfo brothers ba, babaero? Ewan ko kay Mon, kay Erwin, kay Ben, pero si Raffy, mabait. Wow. Wow.
Imagine mo at the time, no, na tayo, karamihan sa atin dito, saludong-saludo kay Idol. Paniwalang-paniwala tayo na mabait daw siya. Kung tutuusin, between Mon, Ben, at saka Erwin, siya ang malupit. 'Di ba? Siya ang malupit. I remember, no, there was this one time during yung appointment nito ni what do you call that? Darren Tulfo for the SWD secretary. Doon ko lang nalaman na 10 ang anak ni Erwin Tulfo sa 4 na babae. Okay? Ngayon, isa sa mga sinusulong ni Erwin Tulfo na bill, no, under ng Act CIS is yung i-force nila ang parents, ang absentee father na magbigay ng suporta sa mga anak nila. So I will assume na as a father of 10, lahat yan sinusuportahan niya para i-push niya yung batas na yan. Okay? Now, if we're going to compare Raffy Tulfo and Erwin Tulfo, if Erwin Tulfo sumusuporta sa mga anak, iba't ibang anak, then he is even better as a father. May not be as a husband, but as a father. Compared naman kay Raffy Tulfo. Diba? Kusa mo bang sinabi, ayoko maging babaero? Yeah, gusto ko maging mabait. Nakikita ko na Now that we're watching this, now na maraming naglalabasan na baho ni Raffy Tulfo, masasabi niyo ba na hindi siya hipokritong tao? Oh. Ulitin natin. Paano nga ba ni-meet ni Attorney Claire ang debunker ni Idol? There. It talks about him. He debunks himself sa mga pinagsasabi niya, sa mga kwentong lumalabas tungkol sa buhay niya. Diba? Tapos may bago pa raw pasabog na malalaman natin kung ano yun. minsan Ayaw pa kasing kumanta nito ni Boss Mike Cervera nagkakaroon silang debate, and then kung minsan yung daddy ko hindi umuwi sa tamang oras, so nag-aaway sila, pero napapabay pa rin ng daddy ko yung mga needs. Ito tanong. Paano kaya kinakaya ni Idol sagutin tong si Karen Zabela at that time? No, this was 2021, no, sabi nga dito. Ayun, July 3, 2021. And even prior to 2021, he knows na may iba't iba siyang anak sa iba't ibang babae. Ano rin kaya ang nararamdaman ng mga kapatid ni Raffy Tulfo tungkol dito sa sinasabi nila, knowing that it's very impossible, that they have no idea. Maybe, no? Kasi hindi natin alam yung extent ng pagiging malihim ni Raffy Tulfo Diba? Ang tanong, lahat ba ng lumalabas ngayon alam ni Jocelyn Puca? Diba? Oh. Paano kaya pag lumabas na itong mga gusto daw magreklamo laban or magsalita laban kay Raffy Tulfo doon sa kanyang mga dating, we don't know yet. Kanino lang kaya, okay, here's the thing, no? Kanino lang kaya open si Idol? Maliban sa sarili niya. Kanino lang siya honest, maliban sa sarili niya? Yung talagang totally honest siya. Diba? Inamin dito ni Senator Raffy Tulfo na yung kanyang ama ay babaero. So, ang itinuro niya, malamang daw yung ibang kapatid niya. Pero siya hindi. Well, sanay naman siya magturo. Di ba? Sanay naman siya magturo kung sino yung ibang may sala. Siguro kaya ayos. Kaya siguro ganyan din sa kanya si Ben. Although si Ben Tulfo kasi is very nothing personal para kay Ben Tulfo. It's a matter of trabaho niya. Diba? But never siya magkakasala. So sinabi niya, hindi siya babaero, ayaw niya. Choice niyang hindi maging babaero. Sexiness. Naniniwala ko ba kayo malakas pang sex appeal niyo hanggang ngayon?
Hindi ko alam kasi wala na nagkakagusto sa akin. Ay, sis! Wala nga. So, paano niya may explain kaya yung naging relasyon niya kay Senadonia Amos, kay Congresswoman Jocelyn Pua, kay Barbara Milano? Barbara, naging emotional ka kanina doon sa pagbanggit mo sa isang politician na sikat na ngayon. Bakit? Kasi di ba, Sinabi niya hindi siya babae. syempre minahal mo yung tao. Tapos ilang taong kayo? 3 years. Wow! Kaya maalala mo kasi wala namang ginawa sa yung masama yung tao. Minahal ka rin naman. Nililigaw sila. Hindi ka talaga nagpaligaw at trabaho lang. Pero at that time, talagang na-inlove ka ng bonggang-bongga. Oh, kasi po hindi ko naman alam na may asawa siya ng dalawa. At saka si Lizelle na ina ni Chelsea. Ano kaya yun? Wait. Ano kaya yun? Na Bonggang. Chelsea. Ano kaya? At saka si Lizelle na ina ni Ba? Idol sa mo... Idol, paano mo kinakaya to? Grabe, oh. Holy crap. ni Chelsea. Ano kaya yun? Di ba na? Ano kaya yun? Pati si Attorney Claire, oh. Na in love lang? Hindi naman siya babaero, pero na in love lang siya. Tanong natin si ano. Tanong natin si Boss Mike. May alam ka ba dito sa mga to? Si Idol parang si ano, Fernando Paparito, may patilya, di ba? Magkaiba ba yun? Siguro sa paningin niya, magkaiba yun. At saka tahimik naman siya. Tahimik naman siya tungkol sa mga issue ng mga naging karelasyon niya. Takot daw ba siya sa asawa niya? Ang tanong ni Vice Ganda. Ang sagot niya, nire-respeto niya. Nirespeto. Nire-respeto. So, only one yan. One and only. Pero lumunok kayo sa... Ito marahil ang dahilan kung bakit kailangan sabihin niyang dalawa lang ang kanyang anak nung tanungin siya ni Miss Corina Sanchez. Kasi kung sasagutin niya si Miss Corina Sanchez ng 4 ang kanyang anak, samantalang 2 lang ang kanyang binabandera na anak niya kay Congresswoman Jocelyn Pua, baka tanungin siya ni Miss Corina kung sino pa yung 2. At kapag lumantad yung 2, anong iisipin ng publiko sa kanya? Na mayroon siyang anak sa labas? At iniisip Ang tanong, sino yung anak sa labas? At sino ang legal na anak dyan, Attorney Claire? niya na ito ay hindi magandang imahe, lalo pat siya ay kinikilalang isang family-oriented man at inaayawan ang may mga mistresses. Katulad nga ng sinabi niya, di ba? Hindi siya nambababae at choice niya yon. Kaya pag sinagot niya na 4 ang kanyang anak, masisira yung imahe niya na hindi siya babaero na siyang sinagot niya nung siya ay ma-interview ni Miss Karen Davila. Anyway, sa totoo lang, no, there's nothing more that we need to add dito sa mga sinabi ni Attorney Claire. But, you know, siguro one of the many things na iniisip din natin, someone who've watched yung programa ni Idol Rafi, which is ang kanyang, as we all know, ang RTIA. At one point, marami tayong pinagpapasalamat na marami siyang mga natulungan na injustices sa mga taong niloko at iniwan ng kanilang mga naging asawa or partner. Pero at one point, now that we're witnessing this, now that we're watching this, yung mga taong di umano na tinatawag siyang idol, how does it feel kaya? No? I mean, pwede mo bang sabihin to na isang malaking sampal? I'm gonna give you one very good example na naging matunog na issue. Yung babae na dinala ng kanyang pseudo father-in-law sa
mental hospital. Tapos nagkaroon sila ng kaso dahil sa child support. Isa yun sa mga nagpakilala kay Raffy Tulfo as idol. Kasi tinulungan niya yun eh. Tinulungan niya yung mga ganun tao eh. Over time, as I realize na, okay, wow. Galit na galit si Raffy Tulfo sa mga lalaking gaya niya. Ngayon, kung ibabalik natin to sa mga nagpatulfo sa kanya, siguro yung mga lalaking ipinatulfo, tawang-tawa siguro sila ngayon. Kasi pagkakatandaan nyo guys, no, kung merong nagpatulfo, merong napatulfo. Kung merong sumasaludo kay Raffy Tulfo dahil di umano sila natulungan, meron din mga tao na abot langit ang pagmumura kay Raffy Tulfo. Do you really think people will just praise him? Laging dalawang klase ng tao ang lumalabas sa studio ni Raffy Tulfo. Isang tuwan-tuwa sa ginawa niya at isang galit na galit sa ginawa niya. And definitely alam niya ng mga staff ni Raffy Tulfo, even himself. Meron nga siyang personal bodyguard eh. 'Di ba? I just feel bad for those people right now. Lalo-lalo na yung mga babaeng naniwala. Sana yung mga gaya ni Raffy Tulfo ang kanilang napakasalan. Pero in reality, siguro, kung familiar si Ma'am Julie Licop sa mga pinagagawa ni Raffy Tulfo sa kanyang mga viewers, baka nagtatawa siya. Because Ma'am Julie Licop knows very well yung kanyang hypocrisy. 'Di ba? Galit sa mga magulang, galit sa mga lalaking hindi sumusuporta. Pero hindi siya galit sa sarili niyang hindi niya sinuportahan at hindi niya rin kinilala ang kanyang anak. Much more kung paano niya kinikilala yung dalawa niyang anak. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin yung thoughts niyo. Kung kayo po ba ay mga kababaihan na iniwan ng inyong mga asawa at one point naniwala sa pagiging tapat na lalaki ni Raffy Tulfo. After all this, ano pong nararamdaman ninyo? Diba? I'll see you in the next